Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 13 hanggang 35. Ang ebanghelyong ito ay patungkol sa dalawang alagad na naglalakbay palayo sa Jerusalem papunta sa isang nayon na tinatawag na Emmaus, 11 kilometro ang layo mula sa kanilang pinanggalingan. Sila ay malungkot, sila ay bigo, at kanilang pinag-uusapan ang nangyari sa Jerusalem kung saan kanilang nasaksihan ang pagdurusa, pagkamatay at paglilibing sa Panginoon. At sila ay naglalakbay na puno ng kalungkutan, at ang kalungkutan na ito ang nagtatakip sa kanilang mga mata. Kaya't kahit na si Jesus ay sumabay sa kanila sa paglalakad at sila ay tinanong, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Hindi nila siya nakilala. At si Cleopas, isa sa dalawang alagad, ay nagsabi pa na puno ng paitang kalooban, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. At ano ang mga pangyayaring ito? Tanong ni Jesus. At ipinaliwanag niya na ito ay patungkol kay Jesus na makapangyarihan sa salita at gawa. Siya ay isinakdal, pinahirapan, ipinako sa krus. At ang mahalagang sinabi rito ni Cleopas ay siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Ang mga salitang ito ay balot na balot ng kabiguan. Pagdadalamhati sapagkat para bang sa harapan ng kanilang mga mata ay naglaho ang kanilang inaasahan. Bagamat ganon, ay ibinalita rin ni Cleopas na pagkatapos ng 3 araw ay nabigla sila sa binalita ng mga ilang kababaihan na nakasaksi na wala na sa libingan ng bangkay ng Panginoon. At sinabi raw ng mga babae na nakita raw nila ang isang anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. At pumunta rin ang ilang mga alagad sa libingan at ganoon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Dalawang alagad na hindi nasaksihan ang kaganapan. Ang kanila lamang nakita ay ang pagdurusa, pagkapako sa krus at kamatayan. Hindi nila nasaksihan ang konklusyon o ang layunin ng kasaysayan ng pagdurusa ng Panginoon. Hindi nila nasaksihan na ang misteryo Paskwal ay magtatapos sa muling pagkabuhay. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila, hindi ba kayo nakakaunawa na para bang hindi nyo naaalala ang sinasabi ng mga propeta na ang Mesiyas, ang Kristo ay kailangang magtiis bago niya makamta ng kanyang marangal na katayuan. At simula noon ay ipinaliwanag ng ating Panginoong Jesucristo ang buong kasulatan sa kanila, mula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. At sa paglalakbay na iyon, nang dapit hapon na, si Jesus ay para bang magpapatuloy sa paglalakad habang ang dalawang alagad ay naparoon na sa kanilang patutunguhan. Kaya tinanyayahan nila ang Panginoon, tumuloy ka muna rito sa amin. Malapit na ang gabi at dumidilim na. Kaya't sila'y pinagbigyan ng Panginoon, at nang siya'y kasalo na nila sa hapagkainan, dumampot ang ating Panginoong Hesus ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinagpira-pira sa iyon at ibinigay sa kanila. At doon lamang nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit si Jesus ay biglang nawala sa kanilang paningin. Kaya't nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-uumapaw ang ating damdamin habang tayo kinakausap niya at ipinapaliwanag ang mga kasulatan. At dahil doon agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ng 11 at iba pa nilang mga kasama. At sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon, nagpakita siya kay Simon. At isinalaysay din naman ng dalawa ang kanilang nasaksihan. Sa daan na nakasabay nila
nakadaong palad si Jesus at ang paghahati-hati ng tinapay. Sa madaling salita, ang mga alagad na ito ay pinagbigyan muli ng Panginoon na makalabas doon sa maling konklusyon, sapagkat ang konklusyon nila ay nabigo na ang makapangyarihang Hesukristo ang Mesiyas sa harapan ng krus at kamatayan. Para sa kanilang mga gunita, ayun na ang wakas. Ngunit ang paglalakbay ni Jesus kasama nila ay para buhayin muli sa kanilang puso na ang lahat ng ito ay naganap upang ganapin ang kasaysayan ng kaligtasan. Kaya nga nung nagbalik sila sa Jerusalem, ang pagbabahaginan ng mga alagad na ito ay hindi na tungkol sa kabiguan, kapaitan, kamatayan, krus at libingan. Ang kanila lang pinagbabahaginan ay ang kaligayahan ng muling pagkabuhay. Ang mabuting balitang ito ay malakas ang pagpapahayag at mensahe sa bawat isa sa atin, sapagkat bawat isa sa atin ay mayroong Jerusalem na tinatakasan. Isang Jerusalem na para sa atin ay nagwawakas lamang sa paghihirap at kabiguan. Isang Jerusalem na ating tinatakasan sapagkat ayaw na nating hintayin ang konklusyon. Hintayin na sa kabila ng krus, libingan, paghihirap at kamatayan ay may kapangyarihan ng Diyos na muling buhayin ang Panginoong Hesus. Ang ating mga Jerusalem ay ang mga sitwasyon sa ating buhay na ayaw na nating harapin. Mga problemang para sa atin ay wala ng kasagutan. Mga mabibigat na pangyayari na para sa atin ay wala ng lalabasan. Minsan ayaw na nating hintayin ang tagumpay ng Diyos, sapagkat ayon ang konklusyon na gustong ibigay ng kalangitan, na ang huling salita ay hindi ang libingan, sapagkat ang huling salita at ang konklusyon ng lahat ay ang muling pagkabuhay. Katulad ng mga alagad na ito, habang tayo ay tumatakbo palayo at tinatakasan ang ating mga krus, ang ating mga suliranin, ang ating mga kabiguan, ayaw nating harapin, ayaw nating tignan, unti-unting binabalot ng kalungkutan ng ating mga puso. At kapag nabalot na ng kalungkutan ng ating mga puso, para bagang binubulag nito ang ating mga mata. Kaya hindi natin nakikita na sa ating paglalakbay ay kasabay naman pala natin ang ating Panginoon at hindi tayo iniwan. Kaya nga, ang ating Diyos, ang Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ay muling binubuhay itong nanlamig na puso at kalooban natin. Ang kanyang mga salita ay para bang apoy na muling pinag-aalab ang pag-ibig ng Diyos na tinanggap na natin. Ginigising muli ang ating pananampalataya, kung paanong ginawa niya sa dalawang alagad na ipinaliwanag ang buong kasulatan. At higit sa lahat, pinapakita niya sa atin ang kapangyarihan ng paghahati-hati ng tinapay, ang banal na Eucharistia, na ang kaganapan ng lahat ng kasulatan ay si Jesucristo bilang Eucharistia. Ang kanyang katawan ay magpipira-piraso, hahati-hatiin upang bigyan ng buhay ang mga tatanggap nito. Ang ibig sabihin, nangyari ang pagdurusa, pagkakapako sa krus, kamatayan sa Jerusalem, upang ibigay ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay sa atin. Katulad ng nangyayari sa Eucharistia na ibinibigay niya muli ang kanyang katawan sa atin. Ngunit hindi nagwawakas doon, sapagkat ang Eucharistia ay patungkol din sa muling pagkabuhay. Ang bawat tumatanggap ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo ay tumatawid mula sa kamatayan patungo sa buhay, sapagkat si Hesukristo ay nagtagumpay na laban sa kamatayan. Kaya nga sa ating banal na misa, sa ating banal na Eucharistia ay may dalawang mahalagang bahagi, ang pagdiriwang ng salita ng Diyos at ang pagdiriwang ng Eucharistia. At sa mabuting balita sa araw na ito, ang dalawang ito ay binigyan ng diin. Ang salita ng Diyos ay inihahanda ang ating mga puso, pinag-aalab muli ang init ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga kalooban.
At pagkatapos tayong maihanda sa pamamagitan ng mga salita, ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili ng buong buo sa pamamagitan ng kanyang katawan. At ang mga karanasan na ito ang magbibigay sa atin ng lakas upang wag nang tumakas. Katulad ng dalawang alagad na ito ay bumalik sa Jerusalem. Inaanyayahan tayo ng Panginoon na huwag matakot na balikan ang totoong kasaysayan ng ating buhay. Hindi matakot sa mga krus na papasanin, sa mga suliraning kinakaharap. Katulad ng pagbabahaginan ng mga alagad nung sila ay magtagpo-tagpo. Isang araw ay gusto sa ating iparanas ng Diyos na ang bubukal sa ating mga bibig ay hindi na kalungkutan, pait at kawalang pag-asa, kung hindi pagpupuri dahil sa tagumpay ng Diyos, sapagkat sa mga sitwasyon na para bang nakamamatay, ang ating Panginoong Hesukristo ang may kapangyarihang bigyan tayo ng buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.